Mahigit 750 bilyong dolyar ng kalakal kada taon ang pinapalitan ng US at Canada. Karamihan ay dumadaan mula Windsor papuntang Detroit. Hanggang tagsibol 2026, halos lahat ay umaasa sa isang lumang tulay na mas matanda pa sa karamihan ng mga truck na dumadaan dito. Ang tulay na yon ay dating padaari ni Manuel Moron na yon ng kanyang pamilya. Hawak nila hindi lang ang pinakaabalang tawiran ng truck sa Hilagang Amerika, kundi pati na rin ang duty-free shop sa magkabilang dulo. Ang Ambassador Bridge ay hindi lang infrastruktura, kundi sandata rin sa negosasyon. Isang kapat ng kalakalan ng produkto sa US at Canada ay dumadaan sa kanilang tulay kada taon. Kaya't isang pribadong grupo ang may kapangyarihang kontrolin o pigilan ang daloy ng ekonomiya ng Midwest. Sa rehiyong ito, lahat ay kailangang dumaan sa maliit na bahagi ng tubig, lupa at kalsada dahil sa heograpiya. Hindi pinipili ng mga trucker ang mas mahabang ruta. Ito ang tuwirang daan mula sa puso ng Rust Belt, Michigan, Ohio, Indiana, patungo sa manufacturing belt ng Ontario. Oo, may mga riles at daungan sa ibang lugar, pero pagdating sa malakihang kargamento na kailangan mabilis at eksakto sa oras, mga truck ang nangingibabaw. At ang koridor na ito ang humahawak ng karamihan dito. May ibang tawiran pero mas malayo, matagal at magastos na di pasok sa just-in-time systems. Walang ibang paraan mailipat agad ang ganitong karaming kargamento. Sa loob ng mga dekada, naging isang puntong kahinaan ang koridor na ito at hindi tinayo ang mga pabrika batay sa tulay. Naging kritikal ang tulay dahil narito na ang mga pabrika. Isang oras lang ng pagkaantala ay maaring magpatigil ng buong shift dito. Ang ekosistema ng paggawa ng sasakyan sa Midwest ay parang orasan. Isang truck na tumigil sa tulay ay pwedeng magpatigil ng operasyon sa mga planta, supplier at bodega. Tinatama nito ang tatlong dambuhalang kumpanya, General Motors, Ford at Stellantis, na ang mga planta sa Michigan at Ontario ay tila isang higanteng pabrika na nahati lang ng hangganan. Kapag nagsisiksikan ng truck sa Ambassador Bridge, mabilis ang epekto at matindi rin ang tama sa mga supplier. Ang mga steel mill sa Indiana, electronics plant sa Ohio at stamping shop sa Midwest ay bahagi ng siklong ito. Kung sino ang may kontrol sa tulay na yon, kontrolado rin niya ang presyo ng pagkain, gasto sa konstruksyon at pagiging maaasahan ng supply ng enerhiya sa kalahati ng bansa. Ngayon, nagbabago na ang sitwasyon. Binabago ng Gordie Howe ang kalakarang yon. Hindi na isang pamilya lang ang may kontrol sa daloy, bilis at gastos. Nasa pampublikong koridor na ngayon ang mga ito na kumokontrol sa galaw ng produkto sa hangganan. Isang tawag o pagsasara, lalo na kung matagal, ay mabilis na makakaapekto sa ekonomiya ng Midwest. Mas mabilis pa sa pagbagsak. Hindi lang ito tungkol sa mga sasakyan. Bakal, agrikultura at enerhiya ay dumadaan sa parehong masikip na daanan. Hindi ito iisang supply chain lang. Maraming industriya ang nakaasa sa iisang punto ng pagkabigo. Ito ay kontrol sa rehiyon. Binago ng bagong pampublikong tawiran ang balanse ng kapangyarihan. Wala ng grupo ang kayang pigain ang buong industriya. Mas tuloy-tuloy na ang supply para sa mga magsasaka. Maasahan ng mga tagapagtayo ang pagdating ng materyales. Nagkakaroon din ng ginhawa ang mga kumpanya ng enerhiya sa lohistika. Mas mabilis na bumibiyahe ang mga truck at ang ginhawa ay dumarating sa mga sektor na dating hawak ng pamilya. Matagal nang hinihiling ang pangalawang tawiran pero lumakas ang mga babala matapos ang 9/11. Dati, halos di bumabagal ang mga truck sa Ambassador Bridge. Pagkatapos, bawat kargamento kailangang suriin sa banta, pampasabog at kontrabando. Ang problema, ang tulay na ito ay nasa gitna ng masikip na urbanong lugar na di na mapapalawak. Walang sapat na espasyo para sa multi-lane scanner at x-ray system nang hindi nagdudulot ng trapikong aabot ng ilang milya pabalik sa Canada, kaya kumilos ang dalawang gobyerno. Nagplano sila ng bagong internasyonal na pampublikong tulay. Diretso ang disenyo. 6 na linya, konektado agad sa highway, nakala ang pagproseso ng mga truck, hindi na kailangang dumaan sa mga lansangan ng lungsod at walang pribadong toll operator na hahadlang sa mga upgrade. Ang buong layunin ay alisin ang iisang punto ng pagkabigo ng tuluyan, pero hindi pala ganoon kasimple. Nagtagal ng 15 taon ang laban para sa kontrol sa koridor. Tinutulan ng mga maroon ang proyekto sa pamamagitan ng kaso, lobbying at pagkaantala. Bawat hakbang pasulong ay nauwi sa laban sa korte o politika. Noong 2010 ang mga kaso ay naglalayong pigilan ang proyekto at ubusin ang pondong pampubliko na nagbabanta sa mga industriya sa Midwest kung masira ng pangalawang tulay ang monopolyo. Mahigit 10 taon natigil ang proyekto. Hindi dahil mali ang plano o hindi malinaw ang pangangailangan, kundi dahil may sapat na pera at impluwensya ang isang pribadong interes para gamitin ang sistema laban sa pampublikong infrastruktura. Gayunpaman, hindi namatay ang proyektong Gordie Howe. Sa kabila ng legal at political na issue, nagsimula ang konstruksyon.
Tumayo ang mga tore at nagdugtong ang tulay sa pampang. Natapos ang mga pagsubok. Nakatakdang magbukas ito sa tagsibol ng 2026 pagkatapos ng 15 taon ng laban, wala ng pamilyang may hawak dito at binasyonal na pampublikong autoridad na ang namamahala. Sa unang pagkakataon, hindi na iisa ang may kontrol sa koridor na ito, malaking pagbabago ito. Hindi na kailangang iayon ng mga pabrika ang plano sa isang panganib lang. Hindi na nakasa ang lohistika sa isang tawiran. Lumilipat ang sistema mula marupok tungo sa matatag. Idinisenyo ang bagong tulay para sa mas mabilis na daloy. 6 na linya, hindi 4, at may hiwalay na daan para sa komersyal na truck. Sa unang pagkakataon, hindi na kailangang dumaan ang mga truck na umaalis mula Windsor sa mga kalsada ng lungsod para makarating sa sistema ng highway ng US. Diretso na silang makakabiyahe mula Highway 4 na daan at isa patungong Interstate 75 sa iisang tuloy-tuloy na ruta, hindi lang mas mabilis na linya. Ang sistemang ito ay tumutulong sa mga manufacturer na makapagplano ng may kumpiyansa, mabawasan ng ilang oras ang delivery at makatipid ng libu-libong dolyar sa mga truck na nakatenga. Ang proseso ang nagpapabagal sa border crossing. Dinisenyo ang Gordie Howe International Bridge para solusyonan ito. Bagong-bagong mga entry point sa magkabilang panig, 6 na pong inspection lane, 16 toll lane para maproseso ang lahat ng papasok na trapiko. Ginawa ang lahat para tuloy-tuloy na umandar ang mga truck na may pinakamahalagang karga, mabilis, predictable at nasa oras. Ambassador Bridge, 4 lang ang traffic lane sa kabuuan at mas limitado pa ang kapasidad ng customs. Ang resulta ay mahabang pila ng trapiko at oras na nasasayang. Kapag ganap ng gumagana ang Gordie Howe, tinatayang 800 at 50,000 oras na nakatigil ng mga truck ang matitipid bawat taon. Sa konserbatibong bilang, 18 hanggang 20 minuto ang matitipid sa bawat komersyal na tawiran tuwing peak hours. I-multiply mo yan sa libu-libong truck araw-araw at napakalaki ng epekto nito. Milyon-milyon ang natitipid sa gastos, mas mabilis ang delivery at mas maayos ang supply chain sa reyon. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagpipilian, hindi ang bilis. Sa unang pagkakataon, may totoong alternatibo na ang mga trap at sinisira nito ang monopolyo sa paggalaw. Ang backup na ito ang nagpapawala ng takot. Hindi na tumitigil ang mga planta dahil sa aksidente. Hindi na rin kailangang magbago ng ruta kapag may kumpune. Hindi na nabibihag ng alitan sa paggawa o ng alertong panseguridad ang Midwest. Binabago ng Gordie Howe ang sistema at nakikipagkumpetensya sa pandaigdigang merkado ang pagmamanupaktura sa Hilagang Amerika. Sa loob ng mga dekada, parang lumalaban ang Midwest na may isang kamay na nakatali sa likod. Ngayon, ang mahalagang trade corridor ay may matatag na katuwang, mas mabilis, mas maaasahan at nasa pampublikong pangangasiwa. Iba na ang galaw ng sistema ngayon. Ang pagbabagong yun ay nagdudulot ng muling negosasyon ng mga kontrata. Nawawala ang presyong dikta ng monopolyo kapag may kompetisyon. Nauwi ito sa mas mababang freight rate sa kabuuan at sa mas matatalinong kontratang nagbabayad para sa bilis sa halip na maningil dahil sa mga pagkaantala. Ang mga kumpanyang may bilyong halaga ng produkto ay mas may kalamangan kaysa sumunod lang sa utos ng isang tulay. Agad itong mararamdaman ng bawat manufacturer na nagbabayad ng freight bill sa kanilang kita. Halimbawa, ang mga planta na sasakyan ay pwedeng malugi ng 10,000 dolyar bawat minutong naantala ang padala dahil sa pagkaantala sa tulay. Ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang pampublikong pangalawang tulay na mas mabilis, matibay at akma sa komersyal na kargamento. Ang mga dagdag na linya at alternatibong ruta ay nagbabago sa tulay mula sa isang mahina at madaling maipit na bahagi tungo sa isang sistemang nagpapatuloy sa pagpapatakbo ng Midwest kahit pa may biglaang mga aberya. Ang naging taya nitong nakaraang dekada ay muling makakalaban ang paggawa sa Amerika kung ang mga supply chain ay mananatiling lokal, magkakaugnay at maasahan. Yon ang ibinibigay ng Gordie Howe. Binabawasan nito ang dating normal na gastos at pinaiikli ang lead times na may buffer nun. Bawat minutong natitipid sa border ay milyon-milyon ang halaga sa mga pabrika. Kumikita rin ng dagdag ang lahat ng supplier ng 3 malalaking automaker. Lalong humuhusay ang bawat tagatid ng pyesa. Bawat mamimiling bumibili ng produktong gawa sa Midwest gaya ng sasakyan, gamit sa bahay o makina ay mas kaunti ang bayad dahil sa mas kaunting aksaya sa sistema. Ang mga pabrika na dating kailangang iangkop ang buong produksyon sa sikip sa pribadong tawiran ay maaari nang magpatakbo ng buo. Ang malaking bilateral na kalakalan ay dumadaan sa mga tulay, lagusan, pantalan, riles at highway na ginawa para sa mas maliit at mabagal na ekonomiya. Sa loob ng maraming dekada, nahuli ang sistema. Lumaki ang kalakalan sa USMCA, naging siksik ang supply chain, kaya halos naglaho ang hangganan sa maraming industriya. Pero ang mga tawiran, customs at highway ay parang di nagbago. Luma pa rin ang sistema at na yun lang humahabol. Ang Detroit-Windsor Corridor ang pinakamalinaw at pinakamahal na halimbawa, pero hindi lang ito.
Ang Ambassador Bridge ay naging mahalaga dahil kailangan, hindi dahil mahusay ito. Ano mangyayari kapag na-upgrade na ang gulugod na dapat sana ay na-upgrade 20 taon na ang nakalipas? Babago ang galaw ng sistema at posible na ang mas maigpit na just-in-time na schedule. Bumababa na ang gastos sa inventaryo, dulot ng pagkaantala sa border. Nagiging mas kumpiyansa na sa pagpaplano ang logistics network. Katataga na ang umiiral at maraming pakinabang dito. Nagkakaroon ng kakayahan ang gitnang kanluran na makipagkumpetensya sa mundo sa halip na laging nakikipagbuno sa sarili nitong sistema. Ang bagong tawiran ay patunay kung paano nakakasabay ng infrastruktura ng kalakalan sa Hilagang Amerika sa dami ng kargamento. Ang Hilaga Timog na ugat ng pagmamanupaktura mula sentrong industrial ng Great Lakes hanggang Gulpo ay nagiging mas diretso, matatag at kompetitibo. Pinapakita ng tulay ang halaga ng maagap na pamumuhunan. Ang tanong, makakagawa ba ang Hilagang Amerika ng bagong tulay bago ang susunod na krisis? O lagi ba itong naghihintay hanggang masira ang lahat? Lumalago pa rin ang kalakalan ng US at Canada. Dumarami ang kumpanyang naglalapit ng pabrika sa bansa kaysa ilipat sa abroad. Kada may bagong pabrika, tumataas ang bilang ng truck sa kalsada. Kung walang upgrade, lalala ang siksikan at maaaring magdulot ng delay na makakasama sa trabaho, pabrika at kompetisyon sa ibang bansa. Ipinapakita ng tulay na Gordie House kung ano mangyayari kapag inuunan ng bansa ang solusyon. Isa pa lang itong tulay, simula pa lang, hindi pa katapusan. Ang pattern sa Amerika ay maghintay hanggang sobra na ang sakit, hindi pinapansin, nilalabanan sa korte, politika at pagtutol mula sa pribadong panig hanggang sa mapilitang kumilos dahil sa krisis. Ang pagkaantala ay nagkakahalaga ng bilyon at nalalagay sa panganib ang trabaho. Ipinapakita ng Gordie Howe ang epekto ng maagang pamumuhunan bago lumitaw ang problema. Nagkakaroon ng ginhawa ang mga supplier, mga kumpanya ng logistics at mga mamimili dahil ang isang mahalagang bottleneck ay hindi na nagiging iisang mahinang bahagi. Dahil mas mababa ang toll kaysa sa Ambassador Bridge at may discount program, magbabago ang diskarte ng mga carrier dahil sa kompetisyon. Mas mabilis na pagtawid at pampublikong kontrol ang napapahina sa monopolyo, kaya mas maganda ang serbisyo at presyo para sa lahat. Tingnan natin ang Ford F-100 at 50 pinakabentang truck sa Amerika na gawa sa Dearborn, Michigan. Ang supply chain nito ay parang sayaw na tumatawid ng hangganan. Ang mga engine block ay nagsisimula sa mga foundry sa Ontario, tumatawid patimog papuntang Michigan para sa machining, tapos bumabalik pa Hilaga para sa sub-assembly. Ang mga transmission at iba pang bahagi ay madalas na tumatawid sa hangganan ng 4 hanggang 7 beses bago ang huling pagbuo. Nung wala pa ang Gordie Howe, nagdadagdag ng buffer ang logistics team, dumaraan sa ibang ruta para umiwas sa mga kilalang bara at tinatanggap ang panganib ng aksidente, pagkukumpuni o security alert ay pwedeng magpatigil ng linya. Ngayon, tunay na maasahan ang koridor. Dumating na ang backup, may pagpipilian na ngayon. Yan ang pagbabagong mas mahalaga kaysa sa bilang ng mga lane o estadistika ng toll. Lalong tumataas ang pusta sa paglipat sa dekuryenteng sasakyan. Ang engine block ng F-150 o steel stamping ay pwedeng nakatingga ng matagal na walang aberya. Hindi kaya ng EV battery pack iyon dahil sensitibo ang lithium-ion cell sa temperatura at pagkaantala. Hindi pwedeng maipit ng matagal sa pila ang mga truck na nagdadala ng cell mula sa mga gigafactory sa Ontario. Sa matinding lamig ng Pebrero o init ng Hulyo, sinusubok ng husto ang thermal system ng trailer. Sa karera ng elektripikasyon ng mga sasakyan, tinitiyak ng Gordie Howe na nananatiling kompetitibo ang mga planta sa Midwest, patuloy ang galaw ng mga linya ng produksyon at tuloy-tuloy ang daloy ng mga high-value na bahagi ng EV. Ang kargamentong naapektuhan ng temperatura ay hindi lang nagsasayang ng oras. Pwede rin itong masira ang inventaryong nagkakahalaga ng milyon-milyon bago pa ito makarating sa assembly line. Ang bagong tulay ay nagpapanatili sa ekosistema, hinahayaan ang mga cell, module at pack na dumaloy ng maayos kaysa maipit sa luma at masikip na daanan. Ito ay tungkol sa kung mananatiling mahalagang puwersa ang Rust Belt sa susunod na siglo ng paggawa ng mga sasakyan. Hindi lang pinapaikli ng Gordie Howe ang biyahe, ibinabalik din ito ang pagiging maaasahan ng gulugod ng pagmamanupaktura sa Great Lakes at pinananatili ang lokal na high-value supply chain. Sa loob ng mga dekada, isang pamilya ang nagpasya sa isang kapat ng kalakalan ng US at Canada. Wakas na ang panahong iyon. Ang tanong, may natutunan ba ang Amerika dito para sa hinaharap? Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mong video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at magkita tayo sa susunod dito sa Mapak.